May tao na darating sa buhay natin para pansamantala tayong pasayahin. Pero minsan ang akala natin na pansamantala lang ay pwede rin palang maging panghabang buhay. Kaya lang kapag na-realize mo ang bagay na yon ay huli na dahil napagod na silang magstay sa buhay natin. Dear Papa Dudut, ang sabi nila malalaman mo lang daw ang kahalagahan ng isang bagay kapag wala na ito sa iyo. At mararamdaman mo raw na mahal mo ang isang tao kapag wala na siya sa buhay mo. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dylan. 30 years old, taga-Taguig at nagtatrabaho bilang developer programmer. Last year ko lang din talaga na-discover ang inyong YouTube channel. Nang magpunta ako noon sa Zambales para magbakasyon at magtrabaho. At hindi ko naisip noon na darating ang araw na gagawa ako ng sulat at ipapadala ko sa inyo. Hindi naman madrama ang kwento na ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Pero sa tingin ko, kahit papaano ay nakapag-iiwan ito ng aral sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, halos 1 taon na rin ang relasyon namin ng girlfriend kong si Lynn. Nang maramdaman ko na siya na ang gusto kong makasama sa habang buhay. Siguro'y masyado nang maikli ang panahon ng relasyon namin para masabi ko yon. Pero ang sa akin lamang kasi ay nasa tamang edad na kami ni Lynn noon. Parehong may maayos na trabaho at alam ko na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala na akong ibang nakikitang dahilan para hindi siya i-consider bilang babae na gusto kong mapangasawa. Kaya lang Papa Dudut, may nalaman akong isang bagay na susubok sa relasyon namin ni Lynn. Nang minsan na dumalaw ako sa apartment niya nang hindi niya inaasahan. May isang bata doon na kasama ng kapatid ni Lynn. Ang akala ko nung una, Papa Dudut, ay pamangkin lamang ni Lynn ang batang babae. Pero hindi pala. Dahil anak pala ni Lynn ang bata na nasa apartment niya, Papa Dudut. Handa ko namang tanggapin ang lahat ng tungkol sa nakaraan niya. Kaya lang ay nagsinungaling siya sa akin at doon ako pinaka nasaktan. Bukod sa pagtatago niya sa anak niya ay tinago niya rin na kasal na pala siya. Ibig sabihin ay ginawa niya akong kabit ng hindi ko alam, Papa Dudut. Hindi sa inuhusgahan kita, Lynn. Sinasabi ko lang ang lahat ng ito dahil nasasaktan ako ngayon kasi hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan at pakiramdam ko hindi ka naniniwala na mahal kita kaya mo tinago sa akin to. Panunumbat ko sa kanya. Sorry Dylan, natakot lang talaga ako at hindi ko alam kung paano ko sisimulan na sabihin sa iyo ang lahat. Natakot ako na baka kapag nalaman mo na kasal na ako sa iba ay bigla mo na lamang akong hiwalayan. Kapag nalaman mo na may anak na ako, baka bigla mo na lamang akong iwan sa ere. Umiiyak na wika niya. Hindi ka ba talaga naniniwala na mahal kita? Na seryoso ako sa relasyon nating dalawa? Sinubukan ko naman yung iparamdam sa lahat ng paraan na alam ko, Lynn. Malungkot na tanong ko. Pero hindi mo pa rin maaalis sa akin ang matakot na mawala ka sa akin dahil nga sa kasal at may anak na ako. Dylan, hindi naman kita hinahabol para pilitin na balikan ako. Ang gusto ko lang ay malaman mo na mahal kita at nagsisisi ako na hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang katotohanan. Pero kung hindi mo matanggap ang sitwasyon ko ay wala naman akong magagawa doon. Dahil hindi ko pwedeng ipilit sa iyo ang sarili ko lalo na at may anak na ako sa iba. Pero mahal kita Dylan, mahal na mahal. Sabi naman niya. Doon ako unti-unting kumalma at ayoko kasi talaga nang umiiyak si Lynn. Ayoko nang nasasaktan siya. Mahal din kita eh. Alam mo yun, nasaktan lang talaga ako kasi tinago mo ang lahat ng ito sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kita kayang mahalin. Tama na, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan ko sa kanya. Hindi ka nagalit sa akin? Naluluha pa ring tanong niya.
Hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Sumama lang ang loob ko at nasaktan ako dahil sa nalaman ko. Pero mahal pa rin kita, Lynn, at handa akong tanggapin ang lahat sa nakaraan mo. Tugon ko. Papa Dudut, siguro nga ay hindi ko pa masyadong kilala si Lynn nang maging kami. Nang magkakilala kasi kami dahil sa isang common friend ay pinormahan ko kagad siya. Hindi naman sinabi sa akin ng common friend namin na may sabit na pala si Lynn. Kaya nga nang sagutin niya ako ay sineryoso ko talaga ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Gusto ko na rin kasi talagang magkapamilya kaya nabuhos ko kay Lynn ang pagmamahal ko kahit marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Kaya nga kahit mahirap talaga ay tinanggap ko na lamang din ang katotohanan na bigla na lamang sumampal sa akin noon, Papa Dudut. Nakasal na si Lynn sa ibang lalaki at may anak na silang dalawa. Hindi ako nahirapan tanggapin ang katotohanan na may anak na siya. Mas nahirapan ako sa part na kasal na pala siya sa tatay ng anak niya. Alam naman kasi natin dito sa Pilipinas na hindi biro ang proseso ng pakikipaghiwalay ng legal sa isang asawa. Kaya kahit sinabi ni Lynn na hiwalay na sila ng asawa niya hanggat hindi yon napoproseso ng legal ay kabit pa rin ang kalalabasan ko sa relasyon naming dalawa. Noon din ay nalaman ko, Papa Dudut, ang iba pang detalye tungkol sa anak ni Lynn at dati niyang asawa. 3 taon na pala silang hiwalay at sa 3 taon na yon ay hindi na ito nagbibigay pa ng pangsustento sa anak nila. Kaya nag-decide siyang umalis ng kanilang probinsya at magtrabaho dito sa Maynila. Iniwanan niya ang anak niya sa kapatid niya para alagaan ito. Kaya lang ay kinailangang ihatid ng kapatid niya sa kanya ang bata dahil buntis ang kapatid niya. At nahihirapan na itong alagaan ang anak niya. Kaya tumira na rin sa apartment ni Lynn ng bata kasama ang isang pinsan na kinuha niya para maging kasambahay. At dahil pandemic na ng panahon na yon, Papa Dudut, ay naka-work from home na rin si Lynn. At mula nga nang sa kanya na tumira ang anak niya, naging madalang na tuloy ang pagkikita naming dalawa. Umabot na sa 1 beses na lang sa 2 linggo kung magkita kami. Tapos saglitan lang. Ayaw niya na dumalaw ako sa bahay nila at mas lalong ayaw niya na ipakilala ako sa anak niya kahit na bilang isang kaibigan lang. Baka raw kasi mabigla ang bata sa relasyon naming dalawa. Kaya lang ang sabi ko ay pwede naman niya akong ipakilala kahit na hindi bilang boyfriend niya. Naging matigas si Lynn, Papa Dudut. Kahit anong pangungumbinsi ko ay buo pa rin ang desisyon niya. Akala ko ba naiintindihan mo ako at ang sitwasyon ko? Akala ko ba tanggap mo na may anak na ako at kasal pa rin ako sa ibang lalaki? Ang wika ni Lynn. Oo nga, tanggap kita at ang lahat sa nakaraan mo. Gusto ko lang naman na mas maging maayos ang relasyon nating dalawa, ang turan ko. Maayos naman tayo ngayon giit pa niya. Alam mo, Lynn, ako yung hindi mo naiintindihan. Palibhasa, wala ka sa sitwasyon ko at hindi ikaw ang tinatago na parang kabit. Panunumbat ko sa kanya. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Madaliin ang lahat sa anak ko at kahit napakabata pa niya? Naiinis na tanong niya. Ang gusto ko lang naman, madagdagan sana ang oras na magkasama tayong dalawa. Hindi yung puro sa anak mo lang umiikot ang oras mo. Tugon ko. Pinapapili mo ba ako sa inyo ng anak ko? Tanong niya. Siyempre hindi. Pero kung hindi mo kayang mag-effort para mas maging maayos at malinaw ang relasyon natin, siguro dapat ay bigyan muna natin ng space ang isa't isa, ang wika ko. So nakikipaghiwalay ka na sa akin? Naghahamon na tanong niya. Space at konting oras lang ang hinihingi ko. Kasi baka sakaling ma-realize mo na tama ako. Na kailangan na nating mas ayusin ang relasyon nating dalawa kung talagang mahal mo ko. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi naman sa nagiging makasarili ako. Masama na ba talaga na isipin ko ang future ng relasyon namin ni Lynn? Hindi naman na kami mga bata at hindi na paglalandian lang ang ginagawa namin.
Gusto ko lang na magkaroon na kami ng mas malinaw na relasyon. At gusto ko rin na balang araw ay makasal din kaming dalawa, Papa Dudut. Pero syempre hindi naman mangyayari yon, Papa Dudut, kung nananatili siyang kasal sa dati niyang asawa. Handa naman talaga akong tulungan siya sa pagproseso ng lahat. Pati na rin sa mga magagastos. Alam ko naman kasi na hindi biro ang pagwawalang bisa ng isang kasal dito sa Pilipinas. Kaya nga gusto ko sana noon na simulan na ang pagproseso sa annulment nila. Nakakainis lang isipin na para bang hindi naiintindihan nila ang point ko. Hindi ko rin tuloy maiwasang isipin na para bang umaasa pa rin siya na magkakaayos silang dalawa ng dati niyang asawa. Kaya siguro ayaw niya pa mawala ang bisa ng kanilang kasal. Nakakalungkot at masakit talagang isipin, Papa Dudut, na kung gaano ako kaseryoso sa relasyon namin ni Lynn, ay parang hindi naman siya ganun kaseryoso sa akin. Papa Dudut, hindi na ako muli pang tinext o tinawagan ni Lynn. Ganon din ang ginawa ko kahit sobrang namiss ko na talaga siya. Pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng paraan para magkaayos kami. Kasi mukhang ayaw na rin talaga niyang ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Kaya kahit masakit para sa akin, Papa Dudut, ay nag-decide ako na palayain na siya. Yun naman talaga ang mas dapat na mangyari sa amin ni Lynn. Ang tuluyan ng matapos ang relasyon namin. Kaya nang hindi na talaga kami magparamdam sa isa't isa pagkatapos ng 2 buwan. Tinanggap ko na yon bilang pagtatapos ng relasyon naming dalawa. Nagkataon naman, Papa Dudut, ng mga panahon na yon ay nabigyan na rin kami ng option na makapag-work from home gamit ang mga laptop namin sa trabaho. Medyo nasasaktan pa rin talaga ako noon kaya naisipan ko na magbakasyon sa ibang lugar. Nagbabrowse ako sa internet noon at naghahanap ng isang lugar na malapit sa dagat. Sakto naman na may nakita akong isang hotel sa Zambales na nakapromo para sa long-term stay nila. Kaagad ako nag-book at hindi naman ako nahirapan sa biyahe papunta sa lugar na yon. Para sa akin, Papa Dudut, ang pagbabakasyon at pagtatrabaho sa isang lugar na malapit sa dagat ay paraan ko na rin para kahit papaano ay makalimot sa stress ng naging relasyon namin ni Lynn. Kaya sakto rin talaga na maganda ang hotel na pinagstayan ko. Mabilis ang internet kaya hindi ako nahirapan na magtrabaho. At ang pinaka the best sa lahat, malapit talaga siya sa dagat. Yung tipo na pagbukas pa lamang ng bintana ng kwarto ko ay papasok agad ang malamig na simoy ng hangin at tanaw ko talaga ang tabing dagat. Marami ring murang kainan sa lugar na yon, Papa Dudut. Hindi ganon karami ang bakasyonista dahil na rin sa pandemic pero mababait talaga ang mga taga Zambales. Lalo na si Pam, ang anak ng may-ari ng restaurant na lagi kong tinatambayan kapag nagtatrabaho ako. Doon talaga ako nagpapalipas ng buong maghapon dahil malakas ang internet sa lugar na yon. Hanggang sa lapitan na nga ako ni Pam at bigyan ng libreng kape. Pasalamat daw nila yon dahil doon sa restaurant ako napili na magpalipas ng oras. Ang sarap talaga ng kape nyo dito, kaya dito ko palaging tumatambay sa inyo ang wika ko. Diyan nga natutuwa si Mami sa iyo kasi sa dinami-dami ng kainan dito sa lugar namin, dito ka talaga bumabalik-balik sa amin, ang sabi naman niya. Bukod kasi sa masarap talaga ang mga pagkain nyo dito, mabait din ang staff ninyo, lalo na ang mami mo nang makilala ko siya nung isang araw. Dinalhan pa niya ako ng libreng buko salad kasama ng lunch na in-order ko, masayang sabi ko. Ganon talaga si Mami mula kasi na magkaroon ng pandemic dito sa bansa natin. Naapektuhan na rin talaga halos ang lahat ng negosyo dito sa Zambales. Kaya lahat ng mga nagiging customer namin gusto namin na maramdaman nila na espesyal sila sa lugar na ito para balik-balikan nila ang pagkain at ang service namin. Pagkakwento pa ni Pam. Sana matapos at mawala na tong pandemic na to sa bansa natin ang wika ko. Sana nga para bumalik na tayo sa dating normal na buhay. Ang dami na rin kasing naapektuhan Hindi lang ang mga negosyo kung hindi pati na rin ang mga personal na buhay ng mga tao dito. Nakaka-stress at nakaka-depress talaga ang mga pangyayari na to. Ito na nga yata ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa bansa natin. Hay, ang dami ko palang sinasabi.
Sorry ha, natatawang pansin niya. Ayos lang, nag-i-enjoy naman akong makinig sa'yo, sincere na tugon ko. Baka naabala na kita sa ginagawa mo. Nagtatrabaho ka pa yata, wika niya. Hindi na, huwag ka na mag-alala. Kakatapos ko lang sa ginagawa ko na para sa trabaho ko. Weekend na rin bukas kaya wala na akong kailangan gawin pa, tugon ko naman. Mabuti naman, may enjoy mo na mga dagat dito sa lugar namin. Sige, babalik na rin ako sa loob. Paalam ni Pam sa akin, Papa Dudut. Nang unang beses na makita ko si Pam ay para siyang isang modelo sa magazine. Payat kasi siya, mahabang buhok at maganda ang mukha. At dahil madalas nga nasa malit na restaurant nila ako kumakain ay naging madalas din ang pagkikita at pag-uusap naming dalawa. Naging magaan ang loob ko sa kanya at mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Naikwento ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako nasa Zambales. Pati na rin ang paghiwalay namin ni Lynn. Hindi naman ako umiiyak noong nagkikwento ako sa kanya pero mas gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano pagkatapos naming mag-usap. Halos araw-araw na nga rin kaming magkasama ni Pam noon, Papa Dudut. Pagkatapos ko magtrabaho ay sasamahan niya ako na mamasyal. Hindi pa mataas noon ang COVID cases sa Zambales kaya hindi rin mahigpit sa lugar na yon. Nagagawa pa nga naming mag-night swimming ni Pam lalo na at kaunting lamang talaga ang mga turista na nasa lugar na yon. Papa Dudut, naging sobrang close po talaga kami ni Pam dahil masarap siyang kasama. At sa sobrang close naming dalawa ay dumating kami sa point na may nangyayari na sa amin kahit na wala namang kaming relasyon. Nung una, ini-enjoy ko lang ang sitwasyon naming dalawa. Masaya kasama si Pam tapos may libre pang sex. Sinong lalaki ang hindi tatanggi sa ganong grasya? Pero habang tumatagal ay lumalalim na rin ang pagtingin ko sa kanya kaya nag-decide na ako na sabihin yon sa kanya. Pam, gusto talaga kita. Hindi lang dahil sa hinahayaan mo na may mangyari sa ating dalawa. Gusto kita kasi masaya kang kasama at masarap kang kausap. Pareho tayo ng trip at nag-i-enjoy ako sa bawat oras na magkasama tayo. Pagtatapat ko sa kanya kasi parang hindi niya sineseryoso ang unang sinabi ko. Ewan ko sa iyo, napapailing at natatawang wika niya. Hindi mo ba ako gusto? Tanong ko. Siyempre gusto rin kita. Hindi naman ako papayag na may mangyari sa ating dalawa kung hindi kita gusto. Ayoko lang umasa ulit ako sa wala. Dylan, hindi ka naman taga rito sa amin. Mas lalong wala dito ang buhay mo kaya aalis ka rin dito sa lugar namin. At alam ko na kaya mo lang sinasabi yan kasi nga nandito ka sa amin at kasama mo ko. Pero kapag bumalik ka na ng Maynila ay makakalimutan mo na rin ang lahat ng tungkol sa akin. Malungkot na wika niya. Hindi totoo yan. Seryoso ako sa iyo at sa mga sinasabi ko sa ngayon. Giyit ko naman. Hindi ikaw ang unang lalaki na taga Maynila na sinabihan ako ng mga ganyang salita, Dylan. May nakilala na rin kasi ako dati na parang ikaw. Taga Maynila din at naging close kaming dalawa hanggang sa sinabi niya na gusto niya ako. Na mahal niya ako at babalikan niya ako para pakasalan pero hindi naman siya bumalik. Nung una aaminin ko na sobrang nasaktan ako kasi umasa talaga ako kaya ang sabi ko noon ay hindi na ako maniniwala sa mga ganyang salita o pangako. Malungkot pang kwento niya. So hindi ka naniniwala na gusto talaga kita? At masaya ako kapag kasama kita? Tanong ko. Naniniwala. Kinikilig nga ako sa tuwing ipaparamdam mo sa akin yun eh. Pero pwede bang mag-enjoy na lang tayo? Huwag na nating i-pressure ang isa't isa sa future na wala namang kasiguraduhan. Isa pa, ayaw ko rin naman na maging panakipbutas mo ko. Ramdam ko naman kasi na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex-girlfriend mo. Tugon niya. Pam, hindi kita ginagawang panakipbutas dahil ayaw ko nang balikan ang naging toxic at complicated na relasyon namin ni Lynn. Sigurado talaga ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Gusto kita at seryoso ako sa iyo at kakayanin ko na magstay na lang dito sa lugar ninyo for good para mapatunayan ko na hindi ako nagbibiro. Wika ko pa. Gagawin mo yon? Gulat na tanong niya. Oo, dahil seryoso talaga ako sa iyo. Alam ko naman na mahirap sa iyo na iwanan ang lugar na ito. Pero para sa akin, Pam, hindi mahirap iwanan ang Maynila basta para sa iyo, sagot ko naman.
Papa Dudut, hindi ko alam kung madali lang ba talaga ako magkagusto sa babae o sadyang hindi lang talaga mahirap mahalin si Pam. May ilan naman na akong naging girlfriend noon, may mabilisan at naging pangmatagalan. At alam ko sa sarili ko noon na si Pam ang tipo ng babae na pwede kong maging panghabang buhay. Siguro nga'y mas maikli ang oras na magkakilala kami ni Pam kumpara kay Lynn. Pero mas masaya at komportable talaga ako kapag si Pam ang kasama ko. Nasasakyan kasi namin ang trip ng isa't isa at walang oras na magkasama kami na hindi kami tumatawa. Nahanap ko kay Pam ang mga bagay na hindi ko makuha o magawa kay Lynn. Ang malaya siyang makasama at mahalin sa harap ng maraming tao. Pero Papa Dudut, hindi ko na rin pinilit pa si Pam na tanggapin ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Lalo na nang sinabi niya na natatakot siya na baka mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin. Hayaan na lang daw namin, Papa Dudut, na i-enjoy ang isa't isa habang magkasama kami sa Zambales. At kung magiging kami man daw sa huli, sana raw ay sigurado na ako na hindi ko talaga siya iiwanan kahit na kailan. Papa Dudut, kinailangan ko ring bumalik ng Maynila para sa kasal ng pinsang ko na malapit sa akin. Gusto kong isama noon si Pam pero siya na ang tumanggi lalo na nang malaman niya na 1 linggo rin akong mawawala. Ang sabi niya ay wala naman siyang ibang kilala sa Maynila at ayaw niyang makaabala sa akin kapag nagtatrabaho na ako dito. Kailangan ko rin kasi mag-report noon sa office dahil may software sa laptop ko ang kailangan na i-update. Kaya dinala ko na rin halos lahat ng gamit ko pabalik sa Maynila. Nangako naman ako kay Pam na babalikan ko kaagad siya. Tatapusin ko lang ang mga kailangan kong gawin sa Maynila at babalik kaagad ako ng Zambales para sa kanya. Papa Dudut, 1 linggo lang talaga ako dapat sa Maynila. Pero pagkatapos kasi ng 1 linggo na yon ay muling naghigpit sa mga biyahe dahil naging ECQ na naman dito. Hindi na tuloy ako kaagad nakabalik ng Zambales dahil walang biyahe na papunta sa kahit na anong probinsya. Naging long distance din tuloy ang relasyon namin ni Pam, Papa Dudut. At aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal na napapalayo ako sa kanya noon ay para bang unti-unti na ring nababawasan ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Pam. Hindi na ako excited na makausap o maka-video call siya. Wala na yung kilig at nagsisimula na ako maging malamig sa kanya. Nung una, nararamdaman ko na nag-i-effort pang kumapit si Pam sa relasyon naming dalawa. Pero kahit naman sinong binaliwala ay marunong mapagod at sumuko. Alam mo, namimiss na kita. Mag-iisang buwan na rin halos mula nang umalis ka dito sa Zambales. Kung bakit naman kasi biglang tumaas ang case ng COVID dyan sa inyo? Hindi ka tuloy makabiyahe dito sa Zambales. Malambing na wika ni Pam habang ka-video call ko siya. Oo nga eh. Pam, saglit lang ha. Ibababa ko muna itong tawag kasi may kailangan akong gawin dito. Paalam ko sa kanya. Dilan, sandali lang din. May gusto sana akong itanong. Paghabol niya bago ko ibaba ang tawag. Ano yun? Tanong ko. Babalikan mo pa ba talaga ako dito sa Zambales? Seryosong tanong niya. Saglit akong natahimik pero pinilit ko pa rin ngumiti bago sumagot sa kanya. Ha? Ano namang klaseng tanong yan? Kunwari natatawang patanong nasagot ko. Akala mo ba hindi ko napapansin? Unti-unti ka nang nawawala ng oras sa akin at ramdam ko na pati yung pagmamahal na sinasabi mo dati na para sa akin ay nababawasan na rin. Bigyan ng mga luhang wika niya. Hindi totoo yan. Kung ano-ano lang yang naiisip mo dahil namimiss mo ko. Babalikan naman talaga kita dyan eh. Pero hindi pa sa ngayon ang wika ko. Tama na, Dylan. Huwag ka nang magpanggap. Huwag na tayong magpanggap. Alam ko naman eh, dito rin talaga papunta kung ano man ang meron sa ating dalawa. Ang tanga ko lang kasi umasa ako na pwedeng maging totoo ang lahat sa atin. Naiiyak ng wika niya. Pam, intindihin mo naman sana na mahirap para sa akin ang bumiyahe pabalik ng Zambales. Lalo na at sobrang taas nga ng COVID cases dito sa amin. Sabi ko sa kanya.
Pero intindihin mo rin naman sana na naghihintay ako dito sa pagbabalik mo. Dylan, wala namang problema sa akin kung gaano ako katagal na maghihintay sa'yo. Pero naalala ko na wala nga palang tayo. Kaya bakit pa ako maghihintay? Sige na Dylan, ibababa ko na ang tawag na ito. May gagawin ka pa, hindi ba? Siguro eto na rin ang huling tawag ko sa'yo. Bye. Paalam niya bago binaba ang tawag. Papadudot pagkatapos ng tawag na yon ay blinak na ako ni Pam sa mga social media accounts niya. Hindi ko na rin makontak pa ang cellphone number niya kaya tuluyan ko na siyang hindi na nakausap pa. Yun na yata ang paraan niya para tapusin na kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa noon, Papadudot. Aaminin ko na medyo nasaktan din talaga ako sa nangyaring yon kahit na wala naman talaga kaming relasyon ni Pam. Pinigilan ko na lamang din ang sarili ko na maiyak. Mahigit 2 buwan din kasi akong nagstay sa Zambales noon. At ang mga araw na yon ay pinaramdam sa akin ni Pam kung gaano kasarap ang mabuhay sa lugar nila. Kung gaano kasimple pero kasaya ang buhay sa isang probinsya. Pero dahil hindi ko na nga siya muli pang nakausap ay nag-decide ako na simulan ang kalimutan ng lahat sa aming dalawa, Papadudot. Nag-focus ako sa trabaho. Palagi ako nag-overtime at halos sa office chair na nga ako nakakatulog. Inubos ko talaga ang oras at energy ko sa pagtatrabaho pero hindi ko maintindihan kung bakit parang napakahirap kalimutan ni Pam. Kaya nitong nakaraang GCQ lamang, Papadudot, ay nag-decide na akong muli siyang balikan sa Zambales. Halos 6 na buwan na rin mula nang huli kaming magkausap sa video call at umasa ako noon na sana ay may Pam pa ako na babalikan sa Zambales. At nang makarating na nga ako sa kanila ay pinagtabuyan niya kaagad ako. Sinabi niya na wala nang dahilan para mag-usap pa kaming dalawa. Nakapag-move on na daw siya kaya sana ay huwag ko na raw guluhin ang buhay niya. Muli ako nakiusap sa kanya at sinabi ko na pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko noon. Nagsisi ako na nawala siya ng dahil sa akin at nagsisisi ako dahil napabayaan ko ang relasyon naming dalawa. Yan ang problema sa inyong mga taga Maynila. Ang bilis-bilis ninyong magbitaw ng pangako sa aming mga taga-probinsya. Pero hindi nyo naman kayang tuparin at pangatawanan ng lahat, panunumbat ni Pam. Pero kaya ko na. Nandito na nga ako Tutuparin ko na ang pangako ko sa iyo kaya ako bumalik para sabihin sa iyo na handa akong gawin at tuparin lahat ng mga sinasabi ko sa iyo noon. Handa na akong manirahan dito sa Zambales kasama mo. Wika ko. Huli ka na Dylan. Hindi na pwede dahil buntis ako. 3 buwan na at sa susunod na buwan ay magpapakasal na ako. Naluluhang wika niya. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang hindi ba? Gumagawa ka lang ng kwento para mapalis mo ko. Pagpupumilit ko pa. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Ikakasal na ako sa tatay ng magiging anak ko. Naluluhang sagot niya. Pero mahal kita Pam, kaya nga ako bumalik dito para sa iyo. Muling pagpupumilit ko. Hindi na nga pwede dahil huli na ang lahat. Oo, hinintay kita noon na bumalik at tuparin ang pangako mo sa akin. Hanggang sa napagod na lang ako maghintay sa iyo. Dylan, minahal din naman kita at alam mo yon. Pero wala Hanggang dito na lang talaga tayo. Kaya please, pwede bang wag mo na akong guluhin pa? Wag mo na kaming guluhin ang magiging pamilya ko. Pakiusap pa ni Pam. Papadudot, hindi ko na hinintay na muli akong ipagtabuyan ni Pam paalis ng bahay nila. Kusa nang naglakad ang mga paa ko palayo mula sa kanya at sa paglalakad ko ay hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko. Doon ko kasi mas naramdaman ang sakit na may halong panghihinayang. Oo, wala talaga kaming naging relasyon ni Pam. Pero hindi naman kailangan ng label sa isang relasyon para mahalin ko siya. Naiinis ako sa sarili ko, Papadudot, kung bakit kasi hinayaan ko na mawala sa akin si Pam noon. Nagbitaw pa nga ako, Papadudot, ng matatamis na salita at mga pangako na hindi ko naman pala kayang tuparin sa huli. Kung nagawa ko lang sana talagang bumalik noon at tuparin ang lahat ng sinasabi ko. Kung nagawa ko lang na magpakalalaki at pangatawanan ang anumang namamagitan sa aming dalawa noon. Kung gumawa lang sana ako ng iba pang paraan para magkausap kaming dalawa ni Pam noon,
Hindi ko sana siya nasaktan at hindi na sana nawala siya sa akin. Siguro kasi Papa Dudut ang akala ko noon ay mabilis ko lamang na makakalimutan ang lahat sa amin ni Pam. Akala ko pastime ko lamang siya para sa akin kaya hindi talaga ako nag-effort noon. Pero huli na nang ma-realize ko na yung akala ko na pansamantala lamang ay pwede ko palang mahalin ng panghabang buhay. Sa ngayon Papa Dudut ay nandito na ulit ako sa Taguig. Naka-work from home pa rin ako at muli kong ginawang busy ang sarili ko sa pagtatrabaho. Ayokong bigyan ng space ang isipan ko na maalala pa si Pam dahil naaalala ko lang din ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ng dahil sa kanya. Nakakatawa nga hindi naman talaga naging kami pero iba ang impact ng sakit na naiwan niya sa akin. Iba yung lalim Papa Dudut ng naging sugat sa puso ko mula nang mawala ng chance ang kwento naming dalawa. Wala ako kasi talaga ang may kasalanan. Sinayang ko ang chance na maging kami at magkaroon kami ng mas magandang kwento sa katapusan. Napakaikli lang ng oras ng pinagsamahan namin ni Pam pero lahat ng yon ay masaya. Kaya napakarami ko tuloy panghihinayang at pinagsisisihan sa parte ng buhay ko na kasama ko si Pam. Ngayon Papa Dudut ay patuloy lamang ako sa pagfo-focus sa trabaho ko. Iniiwasan ko muna ang makipag-date dahil nga pandemic. At saka patuloy pa rin ang puso ko sa pagpapahilom ng sugat nito. Ganon pa man ay umaasa pa rin ako na balang araw ay makikita at makikilala ko ang tamang babae na makakasama ko sa forever. At sana yung susunod na babaeng mamahalin ko ay wala nang sabit at wala nang lihim na tinatago sa akin. Dahil pagod na akong umasa at masaktan. Gusto ko nang maging totoo na masaya naman. Yung saya na pwedeng pang forever sana. Lubos na gumagalang, Dylan. Walang babaeng pansamantala lang o pampalipas oras. Lahat sila ay dapat na minamahal at pinapahalagahan. Magkakaiba man ang trip natin sa buhay, dapat marunong pa rin tayong magpahalaga sa bawat taong nakakasama natin. Salamat Dylan para sa pagpapadala ng iyong sulat sa amin para ma-share ang kwento mo. Minsan talaga ay hindi madaling makita ang true love o ang tao na nakatadhanang makasama natin sa habang buhay. Pero kanya-kanyang timing lang kasi yan pagdating sa pag-ibig. Pwedeng hindi pa panahon para makilala mo ang the one na para sa iyo. Siguro sa ngayon ay gagawin mo ay huwag mo na lamang siyang hanapin dahil sigurado naman ako na darating din siya sa buhay mo at makikilala mo sa tamang panahon. Sa tamang oras na alam ng ating pong may kapal na handa ka ng magmahal ulit ng totoo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.